naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa kanyang sarili, alisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ng kayamanan na sanlibutang ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan ng maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa mga malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malalaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sinong magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can you greet each other? Mga katabi niyo po, Happy Sunday! Happy Sunday din po sa lahat ng ating mga masugid, tapat na taga-subaybay ng ating banal na misa. We are praying for you, most especially our sick brothers and sisters, at binabati din po natin lahat ng mga kapatid nating OFW. Palakpakan naman po natin ang ating mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo para sa ating bansa, para sa inyong mga pamilya. Ang tanong ko lang po, anong ginagawa nyo kapag malungkot kayo? What do you do when you are stressed, sad, and depressed? May dalawa po akong natanggap na napakagandang payo o advice. Anong magandang gawin kapag tayo ay nalulungkot? Una, sabi po, lagay nyo daw yung problema nyo sa My Day ng inyong Facebook.
Bakit po? Kasi pagkatapos lang daw po ng 24 hours, mawawala yan. Hindi po ba? O nga naman po, no? Napakagandang paalaala. Alisin mo sa iyong isip, kalimutan mo ang iyong inaalalang problema. Amen? Habang nandyan sa iyong isip, manganganak yan. Habang nandyan sa iyong ulo, nakakabigat sa iyo yan. Pero pangalawang advice po, kapag meron kayong problema, magkape kayo. Kapag kayo'y nai-stress, magkape kayo. Kapag kayo'y nadidepress, magkape kayo. Kapag wala kayong pera, magkape kayo. Kapag may sakit kayo, magkape pa rin kayo. Bakit? Basta't kape lang po ng kape, habang hindi ikaw ang pinagkakapihan. Magkape po kayo, mag-enjoy kayo, kasi darating ang araw, hindi ka na makakapagkape. Meron ng ibang taong magkakape sa iyong lamay. Hindi po ba? Mga kapatid, tandaan po natin, may hangganan ng ating buhay. Hindi po humahaba ang iyong buhay sa kakaisip sa inyong mga problema. Kaya mga kapatid, huwag niyong sayangin ang inyong mga oras. Maging masaya kayo ngayon. Choose to be happy always. Choose to see the light in the midst of your darkness. Choose to smile even in your pains and problems. Amen? Kasi ito lang po ang aking pinagtatakhan. Bakit ba ang hirap nating pasayahin? Why is it so hard for us to be happy, to be joyful? Para maging masaya tayo, kailangan pa natin ng tulong sa labas o kaya naman sa ibang tao. Hindi ka matatawa kung walang magjojoke o magpapatawa sa iyo. Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Hindi po ba? Kaya naman meron pong umiinom, meron nakikipagsugalan, merong nagdadrugs. Bakit? Kasi gusto nilang maging masaya. Iniisip nila ang mga bagay na ito ang magpapasaya sa kanila. Hindi po ba? Meron din mga taong na-addict sa video game, sa social media. Kasi kailangan natin ng tuwa galing sa labas para tayo lang ay maging masaya sa ating mga kalooban. Di po ba? Pero ang nakakapagtaka, ito po, isipin nyo ito. Bakit pagdating po sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong galing sa iba? We can be perfectly sad without the help of other people. Kayang-kaya natin maging depressed na mag-isa. Kaya mo magsimangot kahit na walang tulong sa iba. At minsan nga, pinapasa mo pa yung lungkot mo sa iba. Madalas kapag ikaw ay malungkot, gusto mo yung mga katabi mo, yung mga ibang tao, malungkot din sila. Di po ba? Pagdating po sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong. Pero pagdating sa pagiging miserable, kayang-kaya mong malungkot na mag-isa lang. Diyan tayo eksperto eh. Yung ginagawa nating kawawa at kawa-awa ang ating mga sarili. Di po ba? Halimbawa na lang po, pagdating po sa pera, kapag pinag-uusapan natin ang kayamanan, pag tinanong ka, kumusta ka na? Ano po madalas sagot ng ibang tao sa inyo pagdating sa kanilang pera, financial status? Ang isasagot nila, kung ako magtatanong, sasabihin nila, ito po, Father, ang hirap ng buhay. Walang pera. Di po ba? Ganyan ang sagot ng napakarami sa inyo. Aminin. Amen? Pero mamatay man po ang sinungaling. Ano po ang katotohanan? Talaga ba? Wala kayong pera? Meron o wala? Hi. Hello. Di sumasagot yung iba. Ulit po. Tanong, mamatay ang sinungaling. Meron o wala ba kayong pera? Yung totoo. Meron. Hindi po ba? Meron kayong pera. Pero anong script ng napakarami sa inyo? Pang-famas. Pang-telenovela. Sinasabi, mahirap ako. Wala akong pera. Di ako naniniwala dyan. Kasi kung totoong walang pera mga Pilipino, dapat walang tao sa mall. Di po ba? Kung walang pera ang mga Pilipino, dapat walang tao sa palengke. Kung wala kayong pera, dapat walang nagpapaload sa inyo.
Maniniwala ba kayong walang pera ang tao pero meron siyang perang pambili ng Red Horse? Meron siyang pera pang sugal? Merong pera pambili ng drugs? Di po ba? May nag-message po sa akin. Nagtatanong, sabi, Father, bakit naman ganyan yung aking mga kamag-anak, yung aking mga kapatid? Feeling nila, bilyonaryo ko dahil ako'y nasa abroad. Lahat na lang pinapaasa sa akin. Akong tinatawagan kapag wala silang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng internet. Father, napatapos ko na itong aking mga kapatid, pati yung mga anak nila, pati pa naman yung mga apo nila. Ako pang gagastos sa gatas. Napagawa na nila yung kanilang mga bahay at paggagaganda-ganda na ng kanilang mga tahanan. Kapag tinatanong ko sila, nasan yung inyong pera? Ang palagi nilang sagot, mahirap ang buhay. Ang daming binabayaran. Isang kayod, isang tuka lang kami. Ikaw marami kang pera dyan. Tingnan nyo na po, napaka-dramatic ng mga tao. Di po ba? Ang galing nating magpaawa effect. Amen? Yung mga ibang niloko ng kanilang mga asawa sa inyo. Diyan din kayo magaling Number 1 expert sa kalungkutan, yung mga niloko pinagpalit ng kanilang mga asawa. Di po ba? Anong ginagawa ng misis kapag nalulungkot siya? Ginagawa niyang haggard ang kanyang sarili, nilolosyang niya kanyang sarili. Hindi siya makatulog, nagpupuyat siya. Ay, yung mga may sakit sa inyo, diyan din po magaling Nagse-self-pity. Minsan, kapag nag-a-anoint po ako, papasok pa lang ako ng kwarto, umiiyak na yung may sakit. Bakit? Kasi ang akala po ng ibang may sakit, kapag sila ay ina-anoint, nilalagyan ng langis ng pare, akala nila, mamamatay na sila. Mga kapatid, it is called the anointing of the sick. It is not the anointing of the dead. Di po ba? Kaya nga pinagdarasal ka para gumaling ka. Sino naman ang matino na magdadasal para ikaw ay mamatay? Pero yan kasi ang kahinaan ng mga may sakit. Mahina na ang katawan, ginagawa pang mahina ang sarili dahil sa kanilang pag-aalala, dahil sa kanilang masamang kaisipan. Kaya nga po may katotohanan, yung kasabihan, I want you to remember this, that we suffer most first in our mind more than we suffer in our bodies. Saan nanggagaling yung iyong sakit at pagdurusa? Galing sa katawan mo, galing sa ibang tao, galing sa labas? Hindi. Nag-uumpisa ang sakit at pagdurusa, kapatid, sa iyong attitude, sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw. Diyan, sa utak mo. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na tayo, ginagawa nating malungkot at miserable ang ating buhay? Masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili? The answer, we know it. Definitely no. Amen? Dahil basahin niyo man po ang nakasulat sa libro ni Propeta Ezekiel. It is written there that God says, I do not delight in the death and the destruction of the sinners, but I desire their turning away from sin. I desire giving them eternal life. Kita niyo, hindi ninanais ng Diyos na ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili. Pero natutuwa ang Diyos kapag nakikita niya na lumalaban ka, nagsusumikap ka. Natutuwa ang Diyos kapag kahit na hirap ka, nananalig ka, kumakapit ka, umaasa ka pa rin, kapatid. Masaya ang Diyos kapag ginagawa mo ang lahat para maging maginhawa ang iyong buhay, gaano pa kahirap at kabigat ang iyong kalagayan. Diyan natin maiintindihan itong ating nabasang ebanghelyo. Nakakabigla po. Pinuri yung mandarayang katiwala. Siya na nga ang nanloko doon sa mayaman. Dinoktor niya yung utang ng mga tao. Pero bandang huli, siya pang pinuri ng Panginoon. Ang tanong, bakit? Kasi ang kinamamangha ng Panginoon dito, hindi naman po yung pandaraya ng katiwala, kung hindi
nakita niya na kahit na alam ng katiwala na siya'y mapaparusahan, buhay pa rin ang kanyang disposisyon. Hindi siya nagpa-pressure. Hindi niya pinabayaan na pumasok ang stress sa kanyang isip at puso. Nagpatuloy pa rin itong mandaraya, pinaparusahang katiwala na may kapayapaan sa kanyang puso. Napansin niyo po ito sa Ebanghelyo. Nakaisip ang katiwala ng paraan paano maging maginhawa ang buhay niya kahit na mawalan siya ng trabaho. Mabigat na yung sitwasyon niya Pero hindi niya ginawang mas mabigat yung kanyang kalagayan dahil sa kanyang pag-aalala. Amen? Ang nakakabilib po dito ay yung naparusahang katiwala, hindi siya nagpabiktima sa kanyang masamang sitwasyon. At yan din po ang gustong ipaalala ng Diyos sa inyong lahat, mga kapatid. Alisin niyo din po ang inyong victim mentality. Alisin niyo po ang bitterness sa inyong mga puso. Alisin mo ang iyong masamang pananaw sa buhay. Kaya naman natin Dahil binigyan tayo ng espiritu ng tapang, espiritu ng karunungan ng Diyos. Mga kapatid, mahirap na ang buhay. Amen? Huwag mong gagawing mas mahirap ang buhay mo dahil sa iyong masamang pag-iisip at pag-uugali. Maghanap ka ng paraan, kapatid, kung paano mo gagawing mas magaan ang iyong buhay. Maghanap ka ng paraan na kahit na ikaw ay nahihirapan, kaya mo pa rin maging masaya, mabuti at maginhawa. Amen? Ang ganda po nung aking nabasa, sabi, the path of the plant may be broken, but at least the plant is still alive. Ganda po, no? Pag nabasag ba yung paso ng halaman, patay na yan? Hindi po. Diba? Isipin niyo po yan. Basag man ang paso, buhay pa rin ang halaman. Apply niyo po yan sa inyong buhay. Sira man ang sitwasyon mo ngayon dahil marami kang utang, iniwan ka ng asawa mo o nag-aaway kayo, nilayasan ka ng anak mo, ayaw ka ng mga katrabaho mo, chinichismis ka, sinisiraan ka ng ibang tao, meron ka malubhang sakit. Kapatid, ang mas mahalaga, buhay ka pa rin. Amen? At habang buhay ka, pwede mong mapili na maging masaya sa gitna ng hirap ng iyong buhay. Habang buhay ka, pwede mong piliin na paglingkuran ng Diyos. Dahil habang ikaw ay nagsaserve sa Panginoon, nakikita niya yan at diyan kanya mas pagpapalain pa. Halimbawa, kung hirap na hirap ka, pobre ka, wala kang pera, pero kapag kumakain ka, pwede mo pa naman piliin na pasarapin yung iyong pagkain. Kung ang kaya mo lang naman na mabili ay kanin, siguro naman hindi po ganun kamahalang toyo. Bumili ka pa ng mantika. Sarap po yan, no? Pero anong nakakasarap sa pagkain? Hindi lang po yung kinakain nyo, kung hindi yung pagpapasalamat mo habang kumakain ka. What makes the food delicious is not only the delicious food, but your gratefulness when you eat. Mga kapatid, ang mabuting balita, may magagawa ka para sumaya at sumarap ang buhay mo ngayon. Amen? Ano ngayon? Kung hindi ka kinakausap niyang iyong asawa, pabayaan mo siya. Ini-snub ka, isnabin mo din. Ayaw kang kausapin, huwag mo kakausapin. Kung gusto mo maghanap ng kausap, lumabas ka sa kanto, ang dami dyan, 24 hours, standby. No? Libre lang, kausapin mo. Alam nila lahat ng kwento. Hindi naman ibig sabihin, kapag mayroong kang problema, katapusan na. Amen? Your problem is not your death sentence. You can still do something about it. You can still improve your situation. May kakilala nga po ako. Niloko siya ng asawa niya Anong ginawa ng misis? Hindi nagsumba, nagpaka-sexy. Pero habang nagsusumba, ano nangyari? Nakakilala ng mas maraming kaibigan. Nawili siya, sumaya siya, pumayat siya. Aba, mas gumanda. Nakita ulit siya ng kanyang asawa na in love. Bumalik yung kanyang asawa sa kanya. Tingnan niyo na po, naka-down siya, pero hindi niya pinili na manatiling naka-down.
Ang kasabihan nga, when you are in a hole, stop digging. Nahulog ka na nga sa hukay eh. Huhukayin mo pa. Lumalim ka. Natambunan ka dyan. Alam niyo po, bawat Sabado, naghihiling mass dito sa parokya. Bilib na bilib ako sa mga nagpapadasal, lalong-lalo na yung mga may cancer. Bakit? Isipin niyo po, nanggagaling sa mga malalayong lugar, nagigising ng maagang maaga, yung mga iba umaalis, 2 o'clock na madaling araw, 3 o'clock. Meron pa nga po, nanggagaling pa ng Quezon Province, 1:00 ng madaling araw, maglalakbay papunta dito sa parokya. Nagtitiis kahit na nahihilo, puyat, nalapit, magpapa-pray over, magpapa-anoint. Daig pa yung mga nakalapit po dito sa parokya. Pagkalapit-lapit na lang po ng mga ibang bahay dito, ang tatamad sa pagsisimba. Naririnig na nga po yung boses ko, hindi pa makasilip dito sa parokya. Di po ba? Sa tingin niyo po, sino yung mas pagpapalain? Yung nag-e-effort o yung walang ginagawa? Alam natin ang sagot dyan. Naalala ko nga po nung ako'y nasa katedral pa, yung aking first assignment. Habang ako'y nasa opisina, merong isang lalaki, pagkalaki-laki ng katawan, lumapit po, pumunta sa office, humihingi, nagpapalimos. Ang ganda po nung polo na kanyang sinusuot. Kinausap ko po, sinabihan ko, Kuya, ayaw mo magtrabaho ka muna kahit magwalis ka lang sa loob ng simbahan. Pagkatapos bibigyan kita ng pera. Alam niyo po kung anong sabi sa akin? Ito, Father, bigyan niyo na lang po ako ng pera kasi baka malukot po yung polo ko, sabi niya. Ayaw ko pong pagpawisan. Wow, sabi ko. Daig pa ako. Ako nga, kailangan mo na sumakit ang panga ko sa kakasalita. Kailangan ko muna pagpawisan na nakasuot ng tsasabol at ng sutana bago ako bigyan ng donation. Itong tao, wala mang ginawang ka-effort. Gusto, agad, bigyan mo ng pera kahit na hindi magbanat ng boto. Yan ang kinakainis ng Diyos. Ang mga batugan, yung mga walang ginagawa, yung mga pabigat na umaasa na lang. Amen? Yan, naalala ko din po, mag-anniversary na po ang kanyang kamatayan. Yung dating nagsaserve sa barangay namin sa pinanggalingan ko pong parokya, si Kuya Alan. Siya po ay tatay. Ang dating seminarista, ngayon po, pari na, si Father John Lu. Salamat sa Diyos, napatapos ko po siya. Namimiss ko po tong taong ito, si Kuya Alan, kasi nung nandun po ako sa dating parokya, kahit naputol ang paa niya dahil po sa diabetes, naka-prosthetic leg na lang po siya. Alam niyo po, napakabait niya, nagseserbisyo sa barangay. Siyang nagdadrive ng barangay patrol. Hinahatid po yung mga may sakit, mga mahihirap sa ospital. Kakilala po niya lahat ng mga politiko, mayor, vice mayor, councilor, governor, board member. Pag po kailangan ng tao ng financial assistance, siya po mismo pupunta sa munisipyo, sa Kapitolyo. Nakakabilib po kasi hindi niya iniisip yung sakit niya, pero masaya siyang tumutulong sa mga may sakit. Sa kasawiang palad nga po, nabawian po ng buhay si Kuya Alan. Pero hindi ko po makalimutan kasi nung naghihingalo po siya'y nasa ICU. Nandun pa rin po yung kanyang cellphone nakalapit sa kanya. Nagre-ring pa rin po. May mga tumatawag na mga may sakit. Hindi nila alam na nandun na siya sa ICU, sa hospital, nag-aagaw buhay. Pero nagpapatulong pa rin po sa kanya. Nung pong nawala na itong si Kuya Alan, nung nalagutan na po siya ng hininga, alam niyo po nabigla yung kanyang pamilya kasi ready na po ang lahat dun sa kanyang libing. Nung pong nawala na si Kuya Alan, nabigla po yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak kasi okay na pala, hinanda na niya yung kanyang lamay, yung kanyang libing. Pumili na siya ng kabaong, may kinausap na siyang service, ang kulang na lang po yung damit. Isipin niyo po yan, no? Hanggang huli, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. At hindi po ba yun ang kabanalan? Hindi po nakita ng taong ito na siya'y kawawa. At hindi rin niya ginawang kaawa-awa ang kanyang sarili. Ikaw kapatid, kumusta ka na? Kayo pong mga kumpleto pa ang inyong pangangatawan, malakas pa kayo, wala namang kayong sakit. Kayo pong mga buhay at humihinga. Sana mas higit pa ang iyong magawa na pagtulong sa iba. Hindi lang yung gawin mong maginhawang iyong buhay, pero kaya binuhay ka ng Diyos para gawin mo ding maginhawa ang buhay ng iyong mga kapwa. Di po ba? Sana gawin nating mas masaya, mabuti at maginhawa
ang ating buhay. Huwag tayo magiging pabigat sa iba. Dahil yan ang kinagagalak at kinatutuwa ng ating Diyos. Tingnan mo, mas pagpapalain ka ng Diyos dahil hindi mo ginagawang malungkot at miserable ang iyong buhay. Amen? Kaya magdasal po tayo mga kapatid. Alam ko po, mahirap ang buhay. Marami tayong dahilan para maging malungkot. Pero isa lang ang mabuting dahilan natin para maging masaya. Na meron tayong isang Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong isang Diyos na tumutulong sa atin. Kaya magsumikap ka pa. Piliin mo, nangumiti, maging masaya, gawin mong maginhawa ang iyong buhay at ang buhay ng iba. Makikita mo, pupunuin ka ng grasya ng Diyos dahil kamukha niya. Hindi ka sumusuko, lumalaban ka, na merong pag-asa, hindi ka papabayaan ng Diyos. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay